Two days ago, so Monday, no, yung Puerto Rico tsaka Canada. So yun yung magandang laban, ano? Puerto Rico tsaka Canada, parang pinakaba o sumabay itong Puerto Rico maski papano. Pero you cannot beat a team with an NBA roster. Malaki ang chance na makakadikit ka, pero chances are yung All-NBA team na kagaya ng Canada mananalo. Eventually, lamang nila bumaba ng 6, 8, ganyan, din tumataas ng 15, 16, and then bababa ulit. So, yun yung trend. So, makikita natin dito sa game ng Puerto Rico at Canada na pwede nang sumabay. Yun yung sinasabi na gone are the days na kagaya nung sa Barcelona Olympics, na yung USA mananalo ng 44 points, tinatambakan lang nila yung mga kalaban. Hindi na, kasi lahat ng teams ngayon may NBA player na, at minsan sa isang team, hindi lang USA yon, may ibang team na All-NBA din na first class. Okay? Di ba? Hindi rin biro itong Canada, di ba? Hindi rin biro yan. Pero hindi rin biro yung pinakita ng Puerto Rico. So, siguro kung makikita nyo yung team ng Puerto Rico, yun yung dumidikit sa Canada, which is part of the Americas, di ba? Ito. Di ba? Yan yung usually nakakalaban ng USA, yung Puerto Rico na yan. So sana makita ng SBP yung pace ng FIBA na kailangan nila. Yun lang ang sinasabi, no? Yung 3-point shot, yun na padikit ng laro, yung 3-point shot. Yung 3-point shots ng Puerto Rico na sunod-sunod, kaya bumababa ang lamang ng Canada. So I think the 4-point shot is not a joke. If players is yung habit ng mga players na tumira ng malayo at paglibre, malaking tulong yun para sa international game. At saka sa team na rin nila, kasi ibig sabihin, kasi minsan hindi ka napapadrive-in eh. Hindi ka napapadrive-in talaga, wala ka ng driving lane, pero meron kang shooting space. Kasi minsan ang ibibigay sa'yo, pag magaling kang slasher, yung driving lane mo clog, pero meron kang shooting space. Yeah. So, yun yung nakikita natin ngayon. So, yun lang pa.